kapag tumingin ka, talagang makikita mo yan. Kaya po, ayan, wag nating palampasin yung ating pagkakataon. Bukas po may encounter tayo. At talaga naman na tama si Pretty North, talaga ngayon pa lang mag-expect na tayo ng panibagong gagawin ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung mga bagong bagay na kamangha-mangha. Pwede pong gawin ng Panginoon yan sa mga buhay natin. Even sa mga pamilya natin, sa personal natin, di ba po? Kaya yung pong hindi pa nagpapalista, sige po, mag-sign na po kayo dyan sa ating GC, sa workers. Ayan, sino? Ate Julie. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Talagang ang Diyos ay tumutungo po sa ating pananangin. Talagang wala pa tayong ibang pagtitiwalaan kundi ang Panginoon Diyos. Dahil siya ay dakila at dapat natin purihin sa kanyang kabutihan. Ako po nagpapuri sa Panginoon dahil noong nakaraan linggo, nagkaroon kami ng problema sa asawa ko eh. Pero purihin ang Panginoon dahil meron talagang control. Sabi ko noon, dati magagalitin ako eh. Talagang kita-kita ko talaga na magkaroon ng problema. Pero I praise God na parang binibigyan ako ng control sa ating Panginoon na never akong magalit, never akong magtanim ng galit. So, talagang pinupuri ko Panginoon, hallelujah. Dahil nung nakaraan na naman, nagkaroon na naman ng problema yung apo ko. Na sabi yung anak ko, Mama, pumunta ka dito, iayos mo yung panganay na anak niya dahil baka raw hindi makapag-graduate. Naku, ano ba naman yan kako? Sige kako, nakipag-usap ako sa yung mga teacher niya at hindi pala gumagawa ng assignment. Ganon, maraming mga project. Pero purihin ang Panginoon, bago ako dumating doon, dahil sabi yung teacher niya, malamang hindi raw makapag-graduate. Pero at least nanampalataya ako na magkakaroon ng katugunan. So, nakausap ko yung teacher niya. Nagbigay lang ng mga project para makagraduate yung apo ko. Purihin ang Panginoon dahil kung tayo nakatiwala sa Kanya, nandun po yung kasagutan na binibigay niya sa atin. At maging po sa mga pamilya namin, talaga na ang Panginoon ay tumutugon sa akin panalangin. Kaya yung mga ministry natin na meron tayong ministry na prayer for dapat gampanan natin yun. Kung nakasaan ka sa prayer, sana nandoon yung desire ng puso natin na gagawin natin yung for the glory of the Lord. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa edad ko na to, nagigising pa ako ng maaga, 2:30. Nagigising ako para maka-prayer kami dalawa ni Sister Mercy. Kahit na alam ko nagkaroon ng si Sister Arlen, talagang tinataguyod namin talaga yung Donwas sa every morning, tuwing Martes yun. Kaya purihin ang Panginoon sa mga guidance na talagang ang Panginoon ay tumutugon sa ating panalangin. Kaya to God be the glory. Ayan, si Ate Julie po, isa po yan sa pinakamasipag na manalangin tuwing Don't Watch po, tuwing Monday and Tuesday. Makikita mo po siya lagi dyan. Ayan, sino pa po yung may pasasal? Ayan po, yung may birthday. Muli po, happy birthday po muli. Nabusog kami ngayon, gabi. Pastoral Sena. Praise God. Purihin ang Panginoon. 2 araw pala birthday ko. Sa baptismal, April 1 nung nakalagay. Pero sa birth certificate ko, March 31. Pero salamat sa Panginoon na talagang binibigyan niya ako ng kalakasan. Sabi ko nga, nung nakakaraang mga panahon, after nung pandemic, talagang naramdaman ko na lagi akong inuubo, ganyan. Pero salamat sa Panginoon noon, pag umaalis ako ng bahay, inuubo ko, puntan church, charit. Pero ngayong na panahon nito, hindi na masyado. Pagka natutuyuan na lalamunan ko, imiinom lang ng tubig. Pero ganon, talagang ang Panginoon talaga nagpapagaling.
kung ano kasi pananampalataya mo, kung ang Diyos ay healer mo, magiging healer mo nga. At kapag ang Panginoon naman ay yung shepherd mo, magiging shepherd mo nga, talagang magkakaloob sa iyo ng pangangailangan mo. Kasi yun nga talagang dito lang ako maghahanda. Kasunduan namin yung soaking. Pero nung nag-house church kami, merong sa akin doon sa namin, simbahay. Gusto raw niya ganon. Praise God, naghanda ako ng ganon para sumaya naman siya. At purihin ang Panginoon. Dahil ang pananampalataya ko rin, ito, pamilya ng Diyos. Yung mga kapatid ko, biglang nagsilabas ang mga pera, yung mga tinuturing mong magulang, biglang nagpadala ng pera, yung mga inaanak, biglang nagpadala ng pera. Kaya praise God, ano pa masasabi ko? Wala na. Kaya talaga sabi nga ni Derek, no oil crisis. Talagang ang Panginoon nagbibigay ng sagana. Sabi nga ni Oye, kasi panata mo na yun na maghanda. Kaya pinoprovide mo ni Lord ang pangangailangan mo. Kasi ako ganun Ayoko na pupunta kami roon sa mga restaurant, konti lang mapapakain ko. Mas gusto ko marami akong mapapakain. Kaya salamat sa Panginoon sa provision niya. Salamat sa Panginoon, lagi siyang naririyan. Nagpapalakas, nagpapagaling. Salamat sa Panginoon at mayroon tayong pamilya ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. Glory to God. Yan, thank you Lord, yung nag-birthday. Kaya ayan, masayang-masaya siya dahil nagpakain na naman siya ngayon. Nabusog na naman tayo dito. Kaya thank you Lord sa buhay ni Pastor Asena. Ayan, sino pa po yung... Steve. O sige. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil again, nandito na naman tayo sa midweek. Actually, ang pagpapatotoo ko sa Panginoon, actually may pinagpe-pray ako sa kanyang trabaho. 3 yung in-applyan ko, bali yung 2, pinagre-report na ako pero sabi ko parang ayoko to. Medyo malayo. So yung isang pinagpe-pray ko, tinawagan ako. Kahapon lang, sabi niya, yun nga, ito yung package, ito lahat, ito benefits, lahat, etc. Ganyan. Tapos sabi niya, magpa-medical ka na, kumuha ka na lang. Kumbaga, lahat ng requirements binigay na sa akin. Kailangan kumpletuhin ko yon. So, papasalamat ako sa Panginoon. Ito kasi yung gusto ko yung tumawag sa akin na itong huli kasi ito, medyo malaking kumpanya talaga to. Tapos, i-assign nila ako sa Kalumpit. Kasi ayoko na lumayo, ayoko na mag-Maynila, ayoko na 25 years ako sa kumpanya namin, lagi ako nasa outside Bulacan. So ito, hindi lang Bulacan, Kalumpit mismo. Hindi pa naman ako, hindi ko pa naman sinasabing hire na ako, pero kanina pinamedical nila ako, sagot nila lahat. Ni Kusing, wala akong ginastos. So pinamedical nila ako sa Baliwag, dahil ito yung malapit sa Kalumpit, accredited nila. Tapos, NBI, umabot ako, kahit half day lang yung mga government offices na yan. Tapos, sa April 9, meron akong interview. Kumbaga parang pinapapunta ako sa regional office doon sa Angeles, sa Balibago. So, ayoko pang sabihin tanggap na ako, pero kiniklaim ko yun sa Panginoon. Kasi, sa totoo lang, mga anak yung asawa ko, hindi naman, malakas naman yung kita ng laundry sa biyaya ng Panginoon. Pero sabi ko, Lord, parang hindi ito kasya. Kung lahat ito shoulder. Ang mabait pa sa Panginoon, yung paupahan namin na maliit, umalis na yung umupa. Ngayon, may lumipat na kanina. Kaya nga nakisakay ako kay Dong kasi after ko magpa-medical saka NVI, doon ako umuwi. Sa Balungaw, inayos ko yung gripo, kumuha akong tobero, kasi gusto ko lumipat silang maayos. Siyempre, mga Christian tayo, dapat wala maipipinta sa mga business natin, di ba? So, kahit pagod ako, sabi ko, Panginoon, pupunta ako sa inyo kasi
mahal na mahal ko, Panginoon eh. Kasi sa totoo lang, kung ako lang, pagod na ako, saka wala naman akong aasahang ibang tao na tutulong sa akin. Kasi sa pamilya namin, hindi uso yung bebebihin ka pag may pangailangan ka. Pinag-aral ka nila sa tulong ng Panginoon, ngayon tumayo ka sa sarili mo. Pero lahat naman yan, nakaabang pag kailangan. Sabi nga nung ate ko kanina, bibigyan din yan damit yung magiging anak ko. So, papasalamat ako. Dami na nagbibigay. Pati si Pastora Edna, nagpa-package pa sa amin ng mga damit ng bata. Kaya, ang Panginoon talaga, basta pakita mo lang na pinapriority mo siya, higit pa ron, pa-priority ka ng Panginoon. Yun ang gusto kong pagpasalamat. Sinasabi ko to kasi gusto ko ma-encourage lahat tayo na yung Diyos natin totoo, bagamat marami tayong pagkukulang, mga dapat, sabi nga, pa tayo, working in progress pa tayong lahat sa pananampalataya sa Panginoon. Pero pag ang Diyos pina-priority natin, pa-priority din tayo ng Panginoon. Kaya sama niyo ako sa prayer. Sana makapasa ako sa April 9. Sabi nila, pag nakapasa ako, kundi April 16 o first week na May, mag-uumpisa na ako. Kaya sa Panginoon lang papuri. I-claim mo na, Steve. Dahil sabi nga, sa Mark 11:24, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong dinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo at inyong tinanggap at inyong kakamtin. Amen po. Ganun po ang pananalangin at yung faith natin sa ating Panginoon. Wala na po ba? Ayan, kung wala na po, tayo po ay tumayo na at i-worship natin, sasambahin natin ang ating Panginoon. Kaya po, inaanyayahan ko na po ang ating worship leader na pinangungunahan po na ating Pastor Boyet. Sino po ang nasasabik sa presensya ng Panginoon? Amen. Sumigaw na malakas na, Hallelujah! Amen. Praise God. Binati sa Panginoon, kami nasasabik sa presensya mo, O Diyos. Ako'y naririto ngayon, naghihintay. Inaasama sa presensya mo'y muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako'y naririto ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Masayaw na nga, nagalak tumatawa.
Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Naasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, nagalak tumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga, nagalak tumatawa. Nanabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Lagi kang magsasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba. O Diyos, o Diyos, lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba. O Diyos, o Diyos, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbasa ng kahit na sino pa man. Wala na ngang higit pa sa iyo pagmamahal, o Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Lagi kang masasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba. O Diyos, o Diyos, lagi kang masasalamatan sa lahat
iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko wala namang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumbatan kahit na sino pa man. Wala nang higit pa sa iyo pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya tumpasan ang kahit na sino pa man. Wala nang hihigit pa sa iyo pagmamahal, O Ama, pagkat. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa iyong katapatan sa amin. Tulad po ng aming inawit, wala nang hihigit sa iyo sa aming buhay. Wala kang kapantay, Panginoon. Walang katumbas na yaman sa mundo, Panginoon, na ikaw ay aming Diyos, ikaw ay aming kasama sa aming buhay. Ikaw ang aming security, Panginoon. Hallelujah. At hindi po kami matatakot sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang nangako sa amin, hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. Kaya purihin ka, Panginoon, sambahin ka. Patuloy ka namin aawitan, O Diyos, sapagkat ikaw ay karapat-dapat sa aming papuri. Hallelujah. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo? Ko'y nakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay ninais mo?
inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit ngayon, bukas at magpakailanman, aking kasalanan tinapos at pinayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan, walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas, magpakailanman, aking kasalanan tinapos at binayaran. Pinakita mo ang iyong kakayahan. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa'kin tugon. Kailan may di pababayaan, sa'yo lamang matatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang nais mo, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa'kin tugon. Kailan may di pababayaan, sa'yo lamang matatagpuan, sa'yo lamang mananatili sa iyong lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong Panginoon, ang ngalan mo, ang kalinga at sandigan ko, di nagbabago ang ako mo. Salita mo'y panghahawakan, sa'yo lamang matatagpuan, sa'yo
iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa iyo, sa iyo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa iyo magpakailanman. Ang papuri ko'y tanging sa iyo, sa iyo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa iyo magpakailanman. Ang papuri ko'y tanging sa iyo, sa iyo lamang inialay. Panginoon, ang puso ko sa iyo magpakailanman. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Hallelujah. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, aming Diyos, purihin ka. Luwalhati sa iyo, o aming Panginoon. Hallelujah. La 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 la. Aming puso'y umaawit para sa iyo, aming Diyos. Luwalhatiin ang pangalan mo. Sambahin ang pangalan mo. Ang papuri ko ay tanging sa iyo, sa iyo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa iyo magpakailanman. Ang papuri ko tanging sa iyo, sa iyo lamang inialay. O Panginoon, ang
sambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Hallelujah. Hallelujah. Puri sa'yo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka, Panginoon. Lahat po ng aming awit, inaalay namin sa iyo, O Diyos. Tunay po, Panginoon, na totoo sa aming puso. Nais po namin manatili sa iyong piling, sa iyong lilim, sapagkat sa piling mo mayroon pong kapahingahan. Sa piling mo mayroong kalakasan. Sa piling mo ay mayroong kagalingan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa kapahingahan sa iyong presensya. Salamat po sa kagalakan sa iyong presensya, Panginoon. Wala pong katumbas, Panginoon, ang aming kaligayahan kapag nariyan ang iyong presensya sa aming piling, Panginoon. Hallelujah. O purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon, luwalhati sa iyo. Sambahin ka, O aming Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Luwalhati lamang sa iyo. Sige pa, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yan, thank you, Lord. Yan, sino po yung ngayon pa lang ay napuno na? Amen. Ayan, lalo na po bukas. Kaya po, wala po mawawala bukas. Talagang nandyan po lahat. Yung mga nadun po sa listahan. Tayo po ay mag-expect ng talagang lahat ng ating mga hindi pa naranasan. Bukas ay ipapadanas po sa atin ng Panginoon yon, lahat ng yon. Aalisin po ng Panginoon lahat ng mga pagod natin, ng mga struggle natin, at lahat pa ng kung ano man yung mga nais nating hingin sa Panginoon, ay ipagkakaloob po muli yun. At lalo na nga po, gusto natin na pabago tayo, ang puso natin ay paayos natin sa ating Panginoon, di ba po? Dahil malapit na po siyang dumating, kaya dapat po tayo ay nakahanda na. Amen po ba? At dahil nga po, kababaihan po ang naka-assign ngayon, ayan, mga nagagandahang mga nanay, nandito po ngayon. Kaya po ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon dahil talaga naman kahit saan ako ma-assign at saan man ako ma-assign na mga kababaihan o mga usher man yan, ako po ay napapa, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Kasi po ang iniisip ko sa Panginoon ko po ito ginagawa. Amen po. At dahil po ngayon, hindi na tayo pakakatagal at tayo po ay makakapakinig na ng salita ng Diyos. At ating pong palakpakan
ang ating Pangulo ng Kababaihan. Yay! Si Ate Arlene Barleta Mercado. Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Maging dyan sa mga nanonood dyan, si Mimi na kanina pa excited. Ayun po, magandang gabi po sa ating lahat. Kung narinig niyo po yung mga testimony kanina, pinapatunayan lang na ang salita ng Diyos ay dapat nating panghawakan. Walang sinasabi ang Panginoon na pag sinabi niya, gagawin niya, pag inumpisahan niya, tinatapos niya. Kaya sa gabing ito, very timely yung topic natin. Ngayong April, yung rooted in Christ, standing firm against deception. Di ba po, yun yung reason kung bakit tayo lahat nananatili na nakatayo, ipinaglalaban ng salita ng Diyos. Amen? Wala palang tao sa taas. Paki-flash yan. Yan po yung topic natin for the month, rooted in truth, standing firm against deception. Basahin po natin sabay-sabay yung verse. Yan, sabi po sa Matthew 24, verse 4 to 5. Sige po, basahin po natin. Take heed that no man deceives you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Sa Tagalog po, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Sige po, tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat by your grace, nandito po kami ngayong gabi, sama-sama kami Lord, excited na sa gagawin mo sa amin sa gabing ito. Andito po kami, ang aming puso na handang magpabago sa iyo, puso na uhaw sa iyong presensya, at pusong nais sumunod sa iyong kautusan. Kaya sa gabing ito, pagpalain niyo po ang gagamitin po ngayong gabi. Na kayo po ang maglagay ng words sa aking bibig, Panginoon. Anoint my words. Buksan niyo po yung mga spiritual ears and eyes namin, O God, maging daluyan po kami ng pagpapala para sa iba. Kaya Panginoon, inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu na sumaamin sa kalagitnaan mula ngayon hanggang matapos. Kaya maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Wow, thank you. Sige po, ano po ba yung rooted in truth? Ito po yung buhay na naka-anchor kay God, isang buhay na nakaangkla sa katotohanan ng Diyos. So, even when challenges, mga pagsubok, doubts, pag-aalinlangan, or deception, panlilinlang, ang dumating, nananatili kang malakas, matatag, at hindi natitinag. Palakpakan po natin ang ating sarili. Mas malakas po dun sa mga kaluluwa na rooted in truth. Ayan. Pa-flash naman sa screen, be. Ayan. Sabay-sabay po natin ulit basahin. A life that is firmly grounded in God's truth and therefore remains strong,
steadfast, and not easily misled or shaken by lies, false teachings, or deception. Bali po pala, isa lang po itong paalala, yung maririnig nyo po, alam ko po lahat po tayo ay alam na yon. Parang reminder lang po sa atin na ang Panginoon hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Yung words niya, talagang pwede nating panghawakan sa buhay natin. Amen? Yung buhay daw po na rooted in truth, ito po yung isang buhay na matibay na nakabatay sa katotohanan ng Diyos. Kaya nananatiling matatag, hindi madaling malinlang, at hindi basta-basta natitinag ng kasinungalingan o maling aral. Ang pagkakilala daw po, paniniwala at pagsunod sa salita ng Diyos upang kapag may maling kaisipan, tukso o panlilinlang, madali mong malalaman kung ano ang tama at mananatiling matatag sa iyong pananampalataya. Next. Yan po. Nagiging matibay ang ating ugat hindi sa isang araw, kundi sa araw-araw na pananatili sa Diyos, sa Kanyang salita, panalangin, at pagsunod. May kukwento po ako. Puros po ito kwento hanggang matapos po para hindi po kayo antukin. Isipin niyo po, may dalawang puno. Yung una, mataas siya, maganda siyang tingnan, pero mababaw ang ugat. Yung pangalawa naman ay hindi gaanong mataas, pero malalim ang ugat. Isang araw, dumating ang malakas na bagyo. Pagkatapos ng bagyo, yung magandang puno na bababaw ang ugat ay natumba. Pero yung punong malalim ang ugat ay nakatayo pa rin. Di ba po meron di story sa Bible na kasintulad nito? Yung kinukwento ni Jesus na may dalawang tao na nagtayo ng bahay. Yung isa nagtayo ng bahay sa buhanginan, yung isa nagtayo ng bahay sa bato. Dumating yung ulan, bumaha, malakas na hangin. So ano po nangyari? Yung bahay sa buhanginan natangay, yung bahay na tinayo sa bato na natiling nakatayo. So ang ibig sabihin po nito, hindi sapat at hindi nasusukat sa itsura o panlabas na anyo o lakas ang tunay na tibay na nanggagaling sa malalim na pinanggagalingan. Ano po yun? Pananampalataya, prinsipyo, at matibay na pundasyon. Amen? Ganito rin po yung buhay Kristiyano. Maraming bagyo ng panlilinlang, maling aral, at tukso. Ang tanong, gaano kalalim ang ugat natin sa katotohanan ng Diyos? Diyan po, natin itutuloy yung kwento. Meron po tayong 5 points para manatiling malalim ang ugat natin sa katotohanan ng Diyos. Natatawa po si Sister Jalen dahil po in-stress niya po ako. Kaya maligaya po si inaanak. Yan po. Una po, first point, trust in God's Word. Pakibasa po natin ulit ng sabay-sabay. If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Next slide, please. Yan. Pag daw po nagtitiwala tayo sa Diyos, anong ibig sabihin nun? Fully relying on His truth as your guide in life. Yan po, di ba po, dapat po nating dapat po tayong magtiwala sa salita ng Diyos. Doon lang po tayo aasa, panghahawakan po natin yun. Yun po yung magandang gabay natin sa buhay. Dahil ang salita ng Diyos ay maaasahan, hindi nagbabago, at sapat sa bawat sitwasyon. Amen? Sino po naniniwala na ang salita ng Diyos ay pwede nating asahan? Pumalakpak nga po. Next.
Truth is not just known, it is lived. Staying in God's Word keeps us grounded and free. Ang katotohanan daw po ay hindi lamang nalalaman, ito dapat po ay isinasabuhay. Ang pananatili sa salita ng Diyos ang nagpapanatili sa atin na maging matatag at malaya. Para din po yung halaman, kung hindi dinidiligan, natutuyo. Kung hindi inaalagaan, namamatay. Ganon din ang spiritual life po natin. Kung walang word, kung walang panalangin, walang application, mababaw ang ugat. Ano po ang tendency nun? Konting pagsubok, bibigay na. Pero naniniwala po ako sa lahat ng naririto ngayong gabi at nanunood, alam ko lahat po yan ay matatag at mananagumpay. Amen? Yan po. Next. Next slide, please. Responsible discernment. Yan. Sabay-sabay po natin basahin. 1 Thessalonians 5:21. Test all things, hold fast what is good. Yan. Ang ibig sabihin daw po nun, next, carefully evaluating what you hear, see, and believe using God's truth as your standard. For next slide. Yan. Dapat daw po maingat tayo sa pagsusuri sa ating naririnig, nakikita, at pinaniniwalaan. Dapat po gamitin natin maging pamantayan po natin yung salita ng Diyos upang ma-recognize po natin what is right and i-reject what is false. Amen? Ang istorya naman po dito, yung mga taga-Berea. Si Apostle Paul ay nangaral sa Berea. Pero hindi basta naniwala ang mga tao doon. Anong ginawa nila? Masigasig silang nakinig sa mensahe. Pero sinuri nila araw-araw ang kasulatan kung tama ang sinasabi ni Paul. Ibig sabihin, hindi sila bulag na naniwala. Tines nila ang narinig at tinanggap lang nila ang totoo at mabuti. Ibig lang sabihin po nito, hindi lahat ng naririnig ay agad paniniwalaan. Amen? Kahit pa galing sa respetadong tao. Suriin muna, saka panghawakan ang mabuti at totoo. Amen? Ito po ulit yung istorya. Puros po tayo storytelling ngayong gabi. Kasi alam ko naman po lahat po tayo ay malalim na ang ugat sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya reminder lang po to sa ating lahat. Istorya po nito yung kay King Solomon. Mababasa po siya sa first book of Kings, chapter 3, verses 5 to 12. Nung magpakita ang Diyos kay Solomon, binigyan siya ng pagkakataong humingi ng kahit ano. Anong hiniling niya? Di ba? Ang hiniling niya po ay hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, kundi karunungan, discernment, para makapamuno siya ng tama ng mga panahon na yon. Anong tinugon ng Diyos sa kanya? Ibinigay niya ang karunungan kay Solomon at dinagdagan pa ito ng pagpapala. Paano po in-apply ni Solomon yung discernment na binigay sa kanya ng Lord? Dahil hiningi niya nga po yung kay Lord, ginamit niya agad ito. Sa parehong kabanata po, may dalawang babaeng nag-aagawan sa isang sanggol. Kung marirecall niyo po yung story sa Bible. Dito po ginamit ni Solomon yung discernment niya na nagaling sa Panginoon para malaman kung sino ang tunay na ina. Di ba, meron siya dong binanggit na naging strategy niya para malaman niya kung sino yung tunay na nanay. So ano naging resulta po? Nahayag ang katotohanan at naipakita ang karunungan na galing sa Diyos. Amen? So dapat po tayo manalangin para sa karunungan tulad ni Solomon, humingi ng discernment para malaman ng tama at mali, i-apply agad, mamuhay ayon sa salita ng Diyos,
hindi lang alam kundi ginagawa. Paalala din po sa James 1 verse 22, be doers of the word and not hearers only. Kaya hindi po sapat ang alam lang natin ang tama, ang tunay na karunungan ay nakikita sa gawa at pamumuhay araw-araw. Amen? Sige po, palakpak po para hindi po tayo antukin. Next, understand and avoid deception. Umiwas daw sa kasinungalingan. Basahin po natin yung verse. Colossians 2 verse 8. See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. Dapat daw po alam natin at nakikilala natin ang maling aral at kasinungalingan gamit ang katotohanan ng Diyos at pinipiling huwag sumunod dito. Ang story naman po dito, yung tungkol kay Eva at dun sa panliliglang ng ahas. Yan, mababasa po natin to sa Book of Genesis, chapter 3, verses 1 to 6. Nilapitan si Eva ng ahas. Alam naman po natin kung sino yung ahas. At nagsabi ng mga bagay na mukhang tama, pero mali. Di ba? Nililing lang niya si Jesus Christ. Sabi niya, talaga bang sinabi si Eva po pala, talaga bang sinabi ng Diyos? Hindi kayo mamamatay. Ganyan. Magiging parang Diyos kayo. Yung talagang, yung mensahe na sinasabi ni Satan kay Eva, mapandin lang, pero kapanipaniwala. Di ba po, minsan may mga ganung bagay tayo yung akala natin, tamang-tama na yung sinasabi nung kausap natin, pero hindi nila alam, may panlilin lang po yun. So, anong nangyari doon? Nalinlang niya si Eva, nadala si Eva, at sumuway siya sa Diyos, at naapektuhan ang kanyang desisyon. Ang resulta po noon, pumasok siya sa kasalanan. Nalinlang siya dahil sa deceptive thinking. So, ang aral po dito, hindi lahat ng mukhang matalino o logical ay tama. Ang mahalaga, ang pagkakaroon ng pagkakilala sa tama at mali. May mga idea na maganda pakinggan pero mali sa harap ng Diyos. Kailangan ng discernment at matibay na pundasyon sa salita ng Diyos. Not everything that sounds wise is true. Discernment is essential. Yung panliling lang po, hindi laging halata. Minsan mukhang tama o maganda itong pakinggan. Pero mapanira, puno ng empty philosophy o paniniwala na walang tunay na halaga. Kaya babala po sa ating itong mga Kristiyano, hindi lahat ng uso ay tama. Hindi lahat ng sinasabi ng mundo ay ayon sa Diyos. Para po yung fake news sa social media. Mukhang totoo, maraming naniniwala, pero manli pala. So bilang mga mananampalataya, dapat po tayong subukan kung ano ang tama. Test what is true. Sabi po sa 1 John 4:1, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Tinuturuan tayo na subukin ang bawat espiritu. Ibig sabihin, suriin natin ang ating naririnig o paniniwalaan, ayon ba ito sa kalooban ng Diyos? Next story. Si Jesus Christ at ang pagtukso sa Kanya. Di ba po mababasa natin doon sa Matthew 4, verse 1 to 11, tinukso si Jesus ni Satan sa ilang. Di ba? Sabi niya, gawin mong tinapay ang bato. Sabi pa niya, tumalong ka, ililigtas ka ng Diyos. Sambahin mo ako at ibibigay ko ang lahat. Anong ginawa ni Jesus? Sumunod po ba siya? Di ba po, hindi siya naniwala, hindi siya sumunod. Sinuri niya ang bawat tukso na sinasabi ni Satan. Ano po ang sinagot niya? Di ba po, ginamit niya ang salita ng Diyos. It is written, di ba? Lagi niya pong sinasabi na susulat sa kautusan. Kaya tayo po sa buhay po natin,
hindi po natin maiiwasan yung tukso. Kaya dapat po, try our very best na talagang umiwas, lumayo sa tukso. Kasi po, yung tukso hindi naman po yan lalapit sa iyo or yung mga maling bagay lalapit sa iyo. Yan po ay tayo po yung lalapit sa tukso. Kaya dapat po talaga matindi po ang ating pagpigil sa sarili at disiplina. Huwag po tayong madadala ng panlilinglang ng kaaway. Kasi po, di ba po, tulad po nung nangyari sa akin nung Monday, mga mag-aalas 5 na po yun. Nakatanggap po ako na isang chat mula sa isang minamahal ko na women's ministry po ang naka-schedule book sa April 1. So, inano ko nung kaaway. Sumagot ako kaagad. Ayan ka na naman, ang sabi ko. Di ba sabi ko, pagka women's ministry ang ia-assign mo, magbigay ka naman ng ample time para makapag-ready yung magsasalita. Kasi po, hindi po ganun kadali ang maghahanap ng magsasalita or makaghahanap ng tamang mensahe sa gabing yon. Pero, dahil po sa hindi nanaig yung panliling lang sa akin ng kaaway, ang nanaig ay yung pag-ibig ko sa Panginoon, yung excitement ko na makapag-share ng Word of God. Hindi ko sinagot yung nag-chat, pero sabi ko maliligayahan po siya pag natuloy po na ang women's ministry po ang assign ngayong gabi. Kaya ayan po ay tunay na patotoo, masayang-masaya po si Sister si Sister Jalen. Kaya yun po, di ba po kasi yung labanan po sa isip kaya dapat po lagi tayong ready sa mga panliling lang ng kaaway. Isipin din natin yung both sides. Tama ba to? Mali ba to? Ganun po. Kaya thank you Lord dahil po ang nanaig po ay yung kauhawa namin sa presensya mo. Hindi lamang po kauhawan, kundi yung lagi po tayong humingi ng gabay mula po sa banal na Espiritu. Sabi po, spiritual maturity includes testing, not blindly accepting. Kasama sa paglago sa pananampalataya, ang pagsusuri at hindi basta-basta pagtanggap. Para po yung pagtikim ng pagkain. Hindi mo agad nilulunok. Kung hindi mo alam, baka mamaya panis na yon o hindi. Kaya dapat po talagang marunong tayo magsuri. Next. Take a stand for what is true. Tindigan po natin yung katotohanan. Sige po, basahin po natin yung sabay-sabay yung John 8 verse 32. Then you will know the truth and the truth will set you free. Ang ibig kong sabihin yan, firmly choose and defend God's truth even when it is difficult, unpopular, or challenged. Dapat po matibay po tayo sa pagpili at ipagtanggol po natin ang katotohanan ng Diyos. Kahit po mahirap gawin or nahahamon tayo, manatili po tayong nakatayo at ipinaglalaban ng salita ng Diyos. Ang istorya naman po dito, yung babae nangangalo niya. Mababasa po sa John 8 verse 1 to 11. Di ba po, dinala ng mga Pariseyo yung isang babae na nahuling nagkakasala, nangangalo niya nga siya, dinala siya kay Jesus Christ. Nung panahon noon, ayon sa batas nila, pag nagkasala ka ng ganun, babatuhin ka. Hanggang sa mamatay ka. Pero ang totoo po, hindi lang yung babae ang may kasalanan. Lahat po tayo ay makasalanan, di po ba? Kaya, yung Pariseyo po, nung time na yon, ginamit niya yung sitwasyon para subukin si Jesus. Pero anong sagot ni Jesus sa kanila? Let him who is without sin cast the first stone. Diba? Sabi niya po, sige, kung sino ang walang
kasalanan ang unang bumato. Pero ano po nangyari? Isa-isa pong umalis. Ang katotohanan po doon, truth about sin, lahat po tayo nagkakasala. Yung katotohanan about grace, ang Panginoon laging handang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sinabi ni Jesus dun sa babae, neither do I condemn you. Go and sin no more. Kaya po yung babae ay napalaya ng katotohanan. Pinalaya siya mula sa hatol at kahihiyan at pinalaya siya para mamuhay ng bago at tama. Ang katotohanan ay hindi lamang isang impormasyon, ito ay nagpapalaya. Pinapalaya tayo mula sa kasalanan, kasinungalingan, at maling pananaw. Amen? Kaya po, kilalanin ang katotohanan sa salita ng Diyos, tanggapin ito kahit mahirap, isabuhay ito araw-araw. Kaya po tayo, bilang mga mananampalataya, dapat po tayong manatili sa salita ng Diyos. Hindi sapat ang pakikinig lang, kailangan araw-araw na pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos. Maglaan kang kahit 10 to 15 minutes daily at magbasa ng salita ng Diyos. I-grab ko na rin po yung opportunity na to na nagpapasalamat po ako, praise the Lord, sa mga nakakasama po namin sa Don't Watch, na talaga naman po, special mention po talaga si Sister Julie and Sister Mercy. 3:30 lang po yan, nagri-ring na yung cellphone ko. Kaya po, talagang makikita sa buhay po nila na talagang pag gusto nating sumunod talaga sa Panginoon, walang dahilan para hindi mo gawin yung bagay na pinagagawa ng Panginoon. Kaya salamat po sa buhay nila na hindi lamang po sila nananalangin para sa kanilang mga pangangailangan, kundi po sa mga pangangailangan po nating lahat. Kaya alam po naman natin na ang prayer po talaga ay very powerful. Kaya inaanyayahan po namin yung mga ibang babae ng Diyos na makasama rin po namin sa prayer po during Dawn Watch po. Tuwing Lunes po, yung Area 2, pag Martes po, yung Women's Ministry po. Ano po ba yung resulta ng pagiging rooted sa truth? Yan po, kanina binanggit ko nga, nagkakaroon po tayo ng kalayaan mula sa kasinungalingan, kapayapaan sa puso, katatagan sa pananampalataya. Magbasa ng salita ng Diyos araw-araw, huwag basta maniwala sa lahat ng nakikita o naririnig. Maging mapanuri, lalo na po sa social media. Kasi po marami na po diyang mga mapapanood, mapapakinggan, pero piliin po natin yung nakaangkla sa salita ng Diyos. Hindi yung basta nagba-viral lang po ay pinaniniwalaan na po natin. Manindigan po tayo kahit mag-isa, kahit mahirap. Kapag alam mo ang katotohanan, hindi ka basta maloloko, may direksyon ka, at may kapayapaan ka. Last, hold firm in your faith, huwag matitinag sa paninindigan. Sige po, basahin po natin na sabay-sabay. 1 Corinthians 16 verse 13. Be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Yan. Ang ibig pong sabihin yan, remain steadfast and unshaken in your belief in God, even in trials, doubts, or opposition. Manatiling matatag at hindi natitinag sa iyong pananampalataya sa Diyos, kahit sa gitna ng pagsubok, pag-aalinlangan o pagtutol. Ang story po dito, yung kay Daniel sa lungga ng mga leon. Di ba po, mababasa po natin yan sa Book of Daniel 6. Yun, nangingiti po si Pastor Boyet sa storytelling. Yan. Ipinagbawal ng hari ang pananalangin sa ibang Diyos. Pero si Daniel, hindi siya natakot. Hindi siya sumunod sa maling utos.
Hindi siya nagpabaya sa kanyang pananampalataya. Nagpatuloy sa pananalangin sa Diyos. Dahil dito, itinapon siya sa lion's den. Hinarap niya ang panganib ng may tapang. Nanatili siyang matatag sa Diyos. Ano po ang nangyari sa kanya? Iningatan siya ng Diyos mula sa mga leyon, napatunayan na ang pananampalataya niya ay totoo at naging patotoo pa ito, hindi lamang sa hari, kundi sa mga lahat ng mga naka-witness nito. Kaya po tayo po, hindi po tayo exempted sa anumang mga pagsubok, anumang mga trials or mga negative things na nangyayari, lalo-lalo na po ito sa nangyayari ngayon sa kapaligiran natin, huwag po tayong matitinag dahil nakaugat at nakatayo tayo para kay Kristo. Tulad ng puno, may malalim na ugat, hindi basta natutumba, may matibay na pundasyon, lumalago. Kapag nakaugat tayo kay Kristo, hindi madaling madala ng maling aral, lumalalim ang ating pananampalataya. So sa gabi pong ito, ang mensahe po na ating napakinggan ay mga bagay na dapat nating gawin upang manatili tayong rooted in truth, standing firm against deception. Paki-flash nga po. Yan po. Ano po yung narinig natin? Trust in God's word, responsible discernment, understand and avoid deception, take a stand for what is true, and hold firm in your faith. Amen? Magsabi nga po ng 3 malalakas na amen, yung mga rooted in truth. Amen, amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Nilagay ko na rin po dyan. Heavenly Father, tulungan mo kaming maging matatag at nakaugat sa iyong katotohanan. Ilayo mo po kami sa panlilinlang at bigyan mo po kami ng karunungan upang makilala ang iyong kalooban. Sa matamis na pangalan ni Jesus, amen and amen. To God be all the glory po. God bless. Amen. Praise God. What a way to start April na ang ating tema ay Rooted in Christ. Lalo ngayon, April 1. So hindi kayo nakarinig ng fake news of Fool's Day, April Fool's Day ngayon, di ba? Kundi katotohanan ng at yung nga po na-spell out pa yung word na truth. At alam na nga natin na ito yung panahon talaga na we need to really be aware of that, na napakaraming deception. Lalo ngayon talagang, if you are engaged in social media, minsan talaga ako natutukso na akong sumagot, kaya baka mabash ako. Yung ang dami-dami mga issue, di ba? Lalo nga when it comes to nakalive tayo sa LGBT issue, sa mga matters, even sa second coming. So natetest talaga yung heart ng bawat isa as to where we are standing. Kahit sa mga paniniwala sa church, iba, tungkol sa tithes, ang dami talaga pinag-usapan, talaga nabubungkal yung nasa heart ng mga tao. So in the light of what we have heard, I pray na we'll be guided na yung talagang tatayo natin. At nandito nga tayo sa church, ang purpose natin is for us to be guided, kaya tomorrow nga yung ating encounter for leaders and then for members, ay ang purpose yan is for us to get stronger. At ang ganda ng nakita ko doon sa topic na shinare ni Ate Arlene, na yung truth, hindi mo lang tumakuha ng one time, diba yung lahat ng tinatanggap mo, hindi lang mo lang one time, atin ka, okay ka na. Kundi it's a daily thing, it's something that you receive daily, on a regular basis, kaya hindi pwede talagang inconsistent ka sa Panginoon, sa pagdalo, sa pagbasa ng Bible. Parang sabi ko nga, sa pag-gym, hindi ka lang pupunta sa gym na one time, tapos malaki na kagad ng muscle mo, di ba? Talagang it's a daily thing na gagawin mo, na mapapansin mo na lang, you're growing. You're growing, na-maintain, and then nag-grow at nag-level up ka. So that's the idea of Christian life, na tayo tumatag slowly but surely, at parang sabi ng Bible, kapag dumating mga deception, you know where to stand. Dahil itong warning ng Bible, in the last days,
even the elect can be deceived. Imagine, kahit ng mga matagal na Kristiyano, pwede mong ma-deceive. At marami tayong nalaman ng mga even pastors at that, na napupunta pa sa sa dating daan. Di ba yung mga ganun mga sitwasyon na wala sa ating makaranas. Kaya nga, even kaya pag-usapan namin kanina, lalo sa mga kabataan, di ba talagang kahit mainit sa Panginoon, ay nandyan talagang on fire sila for God, pero na-in love, nawala na sa church. So, hindi talaga ibig sabihin na ngayon ay puspos, bukas ay puspos pa rin. Baka maupos na. Kaya, kailangan isa rin sa naging takeaway ko on what I'm hearing. Talaga yung hindi ibig sabihin na ligtas ka na, you will just coast along the life and get to heaven. That's it. Dahil nga, ang dami-daming warning ng Bible, ang dami-daming tinuturo ng Bible, katulad natin yung dati kanina. Imagine, sila Pablo, si James, lahat yan, natuturo na, mag-ingat kayo, ganyan-ganyan, etc. Ibig sabihin, hindi talaga it will not be a walk in the park, yung ating Christian life. It will not be a bed of roses, kundi talagang full of challenges and struggles. Kaya sinabi ni Lord, di ba, ang siyang manatili hanggang wakas, siya yung maliligtas. Of course, ang salvation is by faith alone, pero alam natin na yun sa ating mga natutunan, kailangan mong i-live it out. Di ba? Maganda yung term kanina na Ate Arlene, yung ang true wisdom ay pinamumuhay, di ba? Hindi lang nalalaman, hindi lang alam mo na, and then that's it. Pero sa pamumuhay natin. Kaya ngayong gabi, kasi we really have to wrap it up early now, lang na tomorrow, encounter. So lahat, I do hope nandiyan kayo tomorrow at sa second day para sa mga believers. I don't know kung in-offer namin ang invitation sa Alpha. Ewan ko kung may pupunta sa Alpha. Anyway, kung sino man darating, sila yung talagang uhaw sa Panginoon. Katulad sinabi kanina ni Pastor Boyet, yung talagang lagi na uhaw sa Panginoon. Kanina nga, doon nga rin kanina, in the light ng senior ni Pastor Boyet last Sunday, tsaka itinuro ko sa every gising, ang Christian life is para sa mga nauhaw. Even ang langit, sabi ng Bible, lahat na nauhaw, uminom ng tubig dito sa River of Life na nanggagaling sa langit. So grabe, kung hindi ka pala uhaw, hindi ka pwede sa langit. Kailangan hanggang langit uhaw ka. Kung dito, dapat lalo ka na uhaw pa. Dahil nga, lalo dito, alam natin na ang daming dahilan para mag-dry up tayo. Di ba katulad ng testimony ni Steve, di ba? Imagine, pagod na, pwede mong pahinga, pwede talagang may reason man talagang hindi na matend. Pero kung uhaw ka, it will lead you to where you would be in the presence of God no matter what. Kaya tomorrow, we are open the encounter for those who are really thirsty to know God, to be rooted in Christ, sa kanyang mga revelation na alam ko marami tayong matatanggap. Kaya, come on, let's all stand up. Tayo po'y patuloy na lumapit sa Panginoon. Pakita natin ang wisdom na meron tayo, and at wisdom ay yung talagang patuloy na lumalapit sa Panginoon, that talagang naghahanap sa Kanya, so that the enemy who is always prowling us, at ang napapansin ko nga, ito talagang ang katotohanan. Ang titirahan talaga ng kaaway, yung talagang nagpapakalapit sa Panginoon. So don't be scared at huwag tayong magulat kung tayo mismo ay nakakaranas ng atake ng kaaway. Kasi target ka ng kaaway, ibig sabihin. Diba? Kung ikaw sa kanya na, hindi ka na niya papansinin. Pero kung ikaw sa Panginoon, mararamdaman mo yan, there will always be attacks, there will always be struggles, temptations to bring you down. Pero in the light of the word that we have heard, we have high hopes na talagang we can stand on the truth and then live stronger for God. So manatili tayo siguro sa dilim ng Panginoon, at talagang that's the secret. Kapag tayo nanatili sa dilim ng Panginoon, we will be stronger. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Amen.
ko'y pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking dugo. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Magtatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilip at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilip na masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Pangako mo, yes Lord, salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyo lilip at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilip nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilip at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilip at sasambahin ka sa dakong lihim. Papuri ko ay tanging sa iyo lamang iniaalay. Panginoon, ang puso ko sa iyo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa iyo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa iyo magkakailanman.
stir your spirit in the presence of God. That's where you're rooted, implanted in His presence. Oh, be like a tree planted in the streams of water. Oh, manatili sa kanyang presensya, manatili sa kanyang pag-ibig, manatili sa kanyang karunungan, sa kanyang pangunguna, sa kanyang buhay na tubig na bibigay ng buhay from the river of life. Oh, iyarara. Be strong in the Holy Spirit and the power of His might. Sabi ng Panginoon, be strong in the Lord and in the power of His might. Oh, there will be challenges, but if you are strong enough, you can withstand to His wisdom, to His power, to His presence. Shirarabayan darararaya. Oh, yes, oh God, hallelujah, hallelujah, yes, Jesus, hallelujah, Jesus, thank you God, thank you Jesus. Sige po, katulad din ng isang uri ng puno na kaya naging matibay bukod sa sanga, sa kanilang ugat ay sila ay nagkakapit-kapit para hindi sila bumagsak. So can we just get another prayer group of 3? Let's pray for one another to be stronger, lalo kaya sa panahon na kung saan anyone can be deceived. Let's puntahin po natin bawat sa panalangin. Sige po, let's get a partner in ating atmosphere of 3, or prayer of 3. Gawin po natin ngayon before we close. Sige po, tatlo. Group of 3. Thank you, Jesus. Yes, O Lord. Oh, pray for one another to be strong. Na sila ay ingatan ng Panginoon, huwag ma-deceive. Kundi lalang manatili sa katotohanan, sa presence of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, O God. Thank you, Jesus, O God. Thank you, Jesus. Even sa mga nasa every life, pray po. Let's pray for the church. Pray for the encounter tomorrow. Pag-pray po natin ang encounter tomorrow. Hanggang sa next day, may the Lord move and supernaturally touch lives, change lives, redeem people. Yes, Jesus. Oh God. Hallelujah. Pag-ibig mo sa akin, kahit anong mangyari, ako
ako'y mahal mo pa rin. Mula pagkahapon At sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Kanyang lakas ng puso ko'y naglalaan. O Jesus, pag-ibig mo, ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig. Sa akin ay laan, di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Parang salamat po sa gabing ito, God, na tunay nga na pinatunayan mo na hindi ka nga nagbabago. Lord, ang nais mo kami po ay tunay na lumakad ayon sa katwiran, ayon sa iyong katotohanan. So Lord, as we have heard your word, Lord, let us be guided accordingly. Lord, tunay nga na sinabi mo sa salita na ikaw ang daan, ang buhay at ang katotohanan, Lord. So may we walk in that truth, on that path, Lord, that leads towards you. Na hindi kami maligaw, na anuman ang gawin ng kaaway para kami ay dayain, para kami silain, ay hindi siya magtatagumpay, Lord. Dahil no weapon formed against us, Lord, shall prosper. At ito po ang aming deklarasyon, Panginoon. So we continuously pray for our growth, especially na as we go deeper to you, sa aming encounter tomorrow, God, na kami maging up close and personal to be having an encounter with you, with the leaders and with the members of God. Sa lahat po, kami ay sama-samang lumago
Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming mga kababaihan. Lord, pagmuna po ni Ate Arlene na salita, patuloy mo siyang pagpalaan, Lord, at paglakasin, pagalingin, Panginoon, at tunay na gamitin pa kanyang buhay in the way that you wanted for her to be used in Jesus' name. At ibig sa lahat ng mga kananayan, Lord, especially, Lord, na alam po namin na sila po ay very special sa iyo, Lord, na kung na you have created others like them, Lord, so that we can extend your love towards us all. Kaya salamat sa Panginoon, pagpalain mo po patuloy ang aming church at sa lahat pa ng mga mangyayari, especially in this month of April and going beyond. Lord, nasabahan mo kami. At paanggalang sa pangalan ni Jesus. Amen. At tawagin po natin si Pastora Sena. Pag-pray po natin si Pastora Sena sa kanyang birthday. Yan, pinag-pray siya ng Sunday, pero dahil special ngayon, dahil ngayon din yung birthday niya, ayon sa kanyang baptismal certificate, birthday niya rin ngayon. Ayan. Amen. Sige po. At sa mga hindi nakakain, meron ba natin pagkain pa? So let's pray. Let's show natin ating kamay. Sige po, let's stretch our hands towards our dear Pastora. Yan, pag-pray po natin sila. Ayan. Sige po, tanto natin ating mga kamay muli kay Pastora Sena. Ayan. Sige po. Thank you, Lord. Thank you, God. Father God, salamat po muli sa pagkakataon to, Lord. Alam ko na marami ng prayers na tinanggap si Pastora Sena, Lord, because she deserves it, Lord. Na talaga yung lahat ng tinalim niya sa kanyang buhay, na paglilingkod, na inspirasyon, katulad nga po ng aming mga pasyaran kanina. Dahil ano ba na nangyari sa kanyang buhay ay ngayon ginagamit mo para kami po ay ma-inspire, kami po ay magpatuloy, kami po ay mapalakas at tunay na mahamon pa, Lord, sa paglilingkod katulad ng ginagawa niya. So Lord, more strength in her life, more power, O God, and more effectivity, Lord, sa kanyang paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa mga paraan na ginagamit mo siya. Kaya salamat sa iyo, Lord, for having Pastor Rosena in our group, O God, na naging blessing po sa bawat isa. For this we pray, in Jesus' name, Amen and Amen.